Ilang oras matapos i-pull out ni Annabel Rama si Rufa Gutierrez sa show nito noong linggo, naglabas ng public apology si Kris Aquino. Pinuri din ito ang anyay good working relationship nila ni Rufa sa nakalipas sa 2 taon. March 9, araw ng Martes, tinanggap ni Rufa ang paumanhin ng kaibigan. I do appreciate and accept Chris's apology. Ako naman, you know, I'm a very fun-loving individual at kaibigan ko rin naman si Chris and I have the highest respect for her and Tito Boy and I treat both of them as my professional mentors. Nung nakita ko sa TV, okay na sa akin yun. Pero nagtataka lang ako bakit hindi siya nag-text kay Rufa para mag-sorry o matumawag man lang. Pero okay na rin yan kasi maraming mga sahog yung kanyang apology. Tinanggap ko pa rin. Ngunit kasabay ng pagpapatawad kay Chris ay ang paglilinaw ni Rufa sa ilang bagay na may kaugnayan sa nangyaring insidente. And then akala ko commercial break na. So quietly, tumayo na lang ako kasi I didn't want to create the scene in the studio. It wasn't a walkout because I still stayed in the dressing room for 15 minutes. But I couldn't stop crying. So natanggal na yung pilikmata ko, nag-smear na yung liner ko. And I admit, I was emotional. You know, I have been emotional for the past 2 weeks. Sa kanya namang official statement na inilabas noong Miyerkules, March 10, Rufa clarified and we quote, "I wasn't reacting to just the video clip shown." Wherein Chris remarked, "Rufa, aminin mo ibang level ang saya dito. Hindi naman po ako mababaw at piko na tao." The series of condescending remarks noticed by viewers through the years, which I've constantly brushed off in the spirit of pakikisama, also took a toll on me. Unquote. Humingi rin ito ng paumanhin sa pamilya Aquino dahil sa maanghang na salitang binitawan ng kanyang ina sa Showbiz Central. Nag-apologize din ako kay Senator Noynoy and his family kung sakaling nasaktan man siya. You know, I didn't really want him to be hurt. But I'm sure naman Senator Noynoy has other things to focus on. I'm sure natatawa-tawa lang yun, di ba? Uulitin ko po kung ano man ang mga nasabi ni Tita Annabel laban kay Noy. That's why we live in a democracy. Susunod, kumusta na ngayon si Rufa Gutierrez? Nagkausap na ba sila ni Kris Aquino? Ano ang mensahe niya sa nakaalitang kaibigan? These and more revelations sa nagbabagang panayam ni Ricky Lo kay Rufa Gutierrez. Exclusive! Abangan! Natapos na yung SOP, so medyo sad, pero yun nga, kailangan talagang tapusan to start anew. March 28, 2010, magsisimula na ang pinakamalaking concert party sa telebisyon, ang Party Pilipinas. Isa raw sa mga hosts nito na si Ogie Alcacid ang kasamang nag-conceptualize ng nasabing programa. Really entirely new. Everything is new. The look is new. Pati ako iba. Ang mukha ko avatar na. Ganun. So, tatalbuga ba si Judy? Oo. Hindi, ang sinasabi ko lang, everything is really very, very exciting. Na-appreciate ko, personally, na-appreciate ko yung contribution ni Ogie, lalo na dito sa Party Pilipinas. From day one that we conceptualized and we decided that we will do a new musical variety show, nakaupo siya. In fact, he is officially creative consultant of the program Party Pilipinas. So kasama siya sa pagbuo, sa even the casting, kasama siya diyan. Ang makikita mo diyan, the big talents that we have with the network, who we want to stay on with the network. Tapos ang forte naman talaga nila, singing, dancing. Siyempre natapos na yung SOP, so medyo sad, pero yun nga, kailangan talagang tapusan to start anew. Siyempre kahit paano may makikita kayo na medyo familiar from the old show. Kasi mahirap namang, at least for me, kahit kung ako yung manonood, I'd still look for the same stuff that I used to love. What we can really promise, sobrang saya ng linggo nila sa pagpasok ng Party Pilipinas. It's a venue for GMA artists to actually hone their talents and
ano pa ba, ibigay pa ng todo para masabi natin we're very proud to be Pinoy. Magsasama-sama rin sa naturang show sina Chris Bernal, Aljura Brenica at si Paulo Avellino. Party Pilipinas magsisimula na sa March 28, Linggo, 11:45 a.m. dito lang sa Kapuso Network. Ito makikita sa Party Pilipinas yung mga talents ng mga bago nating artista. So, happy ako sa kanila na talagang ngayon mapapakita nila kung gaano sila kagaling. Party Pilipinas, abangan March 28, 11:45 a.m. Eto, kailangan talaga mag-party rito dahil mga Kapuso Stars pasok sa 25 Sexiest Women of the Decade ng FHM. Susunod na. Up later, Claudine Barreto nakahanda na sa muling pagsabak sa telebisyon. Asawang si Raymart Santiago gaganap bilang isa sa leading men niya. Ang detalye, abangan. Rufa Gutierrez, may mga bagong revelasyon ngayong hapon. Exclusive! Up next! Pamela Barada at Ira Cruz, hindi daw maayos ang paghihiwalay nila noong December 2009. Christmas naman nila, di ba? Hindi pa kami talaga friends.